Guys, Friday, February 20. Punta ako sa Spring, Texas, Carter's Country. Gun range. Mimit ko si JR, yung subscriber ko from California na lumipat dito sa Texas. Tetest namin yung bago niyang suppressor. Ayan. Guns, ammo, hunting stuff. Just ahead. We're here. Entrance to the left. I know it's early, so there you go. Right now, this is our favorite place to shoot. People are friendly. Okay, that's my friend's car. Okay. You've arrived at your Hey, destination. hindi ako late sakto 10. Long time no see. Basta. Kuya, naayos na. Ayun nga so salesman yung RO. Sige, kwento mo nga bakit pabili ng suppressor. Pupunta ko ng ng 308 Oo. doors dun sa range na malapit sa amin. Oo. Tapos napansin nung RO, nung lumabas ako, medyo minamasahay ko yung ulo ko kasi kahit na Naririndi ka eh. kahit na naka-double Oo. kasi earplugs ako tapos yung electronic, yung concussion talagang Oh, tumatakbo naririndi siya. ka. Para Oo. sa iyo yan talaga. So, maliban doon, naiirita yung mga katabi mo pagka 308 yung pinuputok. So, pinatesting nung RO sa akin, tamang-tama, hindi sila busy. Nung gabi na yon, doon ko na-realize talaga, night and day. Kailangan mo talaga. Hindi lang cool factor. Talagang para sa health. Lalo ka na, sensitive ka sa ganyan eh. Sa recoil, tapos Oo. hindi rin na maiirita yung katabi mo. Para bang, kumbaga, Ito nga ang tanong, last na ba yan? last na. Wala na talaga. Dahil kaso Wala na. puro last to eh. Last year pa sa sinabi last na, kuya last na to bibili ko. Wala na talaga. Dahil bili. So kahapon nga ka-text ko si JR, no? Sabi niya nagre-ready na siya para today. Sabi ko hindi pa ako makapag-decide kung anong dadaling kong baril eh. Sabi niya kuya may AK ka, di ba? AK kasi never pa daw siya nakaputok ng AK. Sabi ko SKS. SKS na lang kasi yung AK nga wala open sight lang eh. Hindi siya for bench shooting. Kanina nung pine-prepare ko to parang RPK eh kasi meron akong tsaka gusto ni Charles to eh. Ay, asa rin natin si JR kasi si Charles first time gamitin to, first shot bullseye eh. And tayong bala 7.62 by 39 Monarch, wala na akong makitang ganitong bala lacquer coat. May lacquer coating kaya dapat yung baril nyo after range time nililinis nyo kasi naiiwan yung coating. It's gloomy. I'm gonna use my Amber Eye Pro. Tayo makakita ni JR to, no? Ano sabi mo? Ganda ba? Maganda? Ito yung nakita niya, naka-bullseye si Charles. So, JR, no pressure First time gamitin to ni Charles, first shot bullseye. So, no pressure No pressure. I'm telling my friend that my other friend who visited Texas, first time he used my SKS, first shot was a bullseye. So, no pressure to my friend here, JR. Pwede ka na daw sa Abu Sayyaf. Labanan mo Abu Sayyaf. So dito only in Texas pwede ka maglakad na nakaganito. Hindi bago ha. Ako naka-open bolt naman ako. Yeah, so meron ako communist gun, SKS 7.62 by 39. Siya naman AR 223 556. So no pressure, tingnan natin kung sino mas accurate. Charles yung standard. Charles ang standard Never nakaputok ng 7.62 eh. Then bullseye agad. We're all set. Ayan Let's nakita ko lang. Thank God. Ayan. God bless America. Tignan ko yan. Napabasa niya yung utak ko. Yeah, I know. 11. 12. Okay. By the way, according to Charles,
in the Philippines, if you can find ammo, it's 270 per round. If you can find ammo, 270 per round. So 2 rounds is 540, 550. Oh, by the way, this is not yeah, this is steel. Good thing I did not bring my hollow point. Oh. Paborito ko Academy eh. Oh, yeah. Ako din eh. Hindi, tsaka they're always available. Ang mali ko, isang magazine lang din na lang. 223 talaga binili mo ha, hindi 556 ha. Hindi ko nga alam kung anong difference ko eh. Yeah, first time using the can. Ayan, it's running. So if I have to guess, maybe lower. First time using the can. Okay. Cut. Okay, yeah. Sobrang puno. Okay, 11. Okay, see your target. Alright, ready? First shot. Here we go. First shot. Okay. It's inside the white circle. High right. Okay, second shot. One more. Safe. Okay, let's check. Next 3 shots. After the adjustments. Okay, here we go. Okay. We need to go down some more. 3 clicks. 1, 2, 3. Left. 1, 2, 3. 3 clicks. Here we go. Sobre, to the right. Okay. Elevation is okay. Windage na lang, the windage. Here we go. I think that's fine. Find it. Safety. Nice. Oh, tahimik. Try, don't touch this. Yung floor, yung bench ang hawakan mo. Okay.
Okay na yung bullseye niya? Okay na yung ano niya? Okay. Galing. Kulob na kulob eh, no? Uusok oh. Smoking. Thank you, kuya. Okay. Second round with the CMMG Resolute with silencer code. Okay, we're zeroed at 50. So I just made maybe a few clicks. So because with the can it was shooting a little bit high to the right. Now it's perfectly zeroed. Here we go. Ceasefire. Ceasefire. Open your bolts and place your rifles back in the gun rack. All handguns should be completely unloaded and laid flat on the bench. Please do not. Patay mo yung red dot. range to your Ba? fire. Red dot. Turn it off. All bolts open, all rifles. Bago laro na naman si Jaya. Last na. Last na. Last na yan Wala talaga. na pera. Last na. Ay. Bago laro na naman. So, yun na yung review natin for the can. Muffled na muffled, Oh, di ba? muffled na muffled. I'm happy with it. Yeah. Well spent yung pera. Yeah, kung hindi lang to private, kung hindi lang to public range, pwede tayo magtanggal ng ano eh, pro sana eh. Ay, oo. Kasi wala na yung sonic crack eh. Yung parang kulob na kulob talaga yung ano niya, no? Aha. Tapos nagulat ako yung point of impact niya, konti lang yung adjustment namin. Actually tumaas pa nga eh, akala ko bababa. Pero accurate pa rin siya. And abangan nyo sa future, may kakabit na naman to banda dito. Tama ba? Tama ba? Sabi mo last na eh, papaluin kita eh. Papaluin kita, sabi mo last na eh. May kakabit banda dito. Pero okay na yung setup niya rin sa ano eh. Kaya guys, pinatry ko siya no SKS ko kasi sabi ko, you know, sa guns magkakaiba talaga flavor. Magsasawa ka rin pag palagi AR ka eh. And ito maganda, western tsaka ano, is Komi. Eastern Bloc. Mako-compare mo talaga, no? Forgiving siya kahit na uminit siya, marumi, hindi naglalak. Okay. Kaya kanina nagpapanik ako na pag wala yung tools. Yun na yung wrench mo. Yung wrench is over here. Okay. Mahirap na ipasok sa bag. Yeah, come on. Shoot. Hindi, ikaw mag-shoot ka. Ibibidyo kita. Para ma-record natin din yung sound. Isipin kamay mo. Ay, apa. Magiging redundant ka kasi. You already have a rest in the front. Nice.
Are you shooting the red target below? Apa. Yeah, okay. Breathe. Yung ano lang, yung gas. Oh, say gas eh. Normal ba yun? Dapat meron ka ano, balaklava. Para kang operator. Pero bakit gas hindi dito naman siya eh. dating ganun? Siguro fouling, ano no. Nararamdaman mo na no, yung gas. Yun na nakakabwisit sa suppressor eh. Good thing we're in front of the fan. Ay, oo. Imagine mo kung wala yan. Mas Langhap na lalo. langhap po yun. Singot na singot mo yung gas. So we're starting to, get irritated with the noxious gases. Good thing there's a fan over there. Done. Nice! Ayun, singutin mo na. Yun lang yung ano ko. Noxious gases. Yun lang hindi ko type. Yan ang ayaw ko sa suppressor din eh. Generally, mga suppressor ganun eh. Kaya daw yung mga operator, meron balaklava. Ayun ba yung purpose Oo. nun? Grabe. Kaya next time ka, mag-ano ka na rin. Parang feeling ko alam mo yung New Year sa Pilipinas kaya yun lang yung ayaw ko. Well, hindi ko alam. So, next time siguro pag may bala na ako, yung theory ko, yung ano, di ba, yung 300 blackout na binili ko. Aha. Dahil sarado yung likod nun eh. Titignan ko kung side charging siya eh. Hindi ko alam kung less gas. Pero yan din ang na-observe ko dati sa suppressor. Because before, pinapantasize ko, sabi ko, ba't ganun? Sama. Actually, pag nag-FRT ka, maluluha ka pa eh. Kasi das mo sa dami. Oo. Bubuga talaga sa mukha mo eh. Oo.
Ayaw ka. ayaw wala. Parang yung nangyari doon sa S-Bar. Oo. Talaga yun yung first time na talagang ayoko na. Ayaw ka eh. Yung traumatizing na I'm not gonna lie. Oo, Doon yun yung baril na yun. Ay, Diyos ko. Yan, okay. Okay, puro bullseye ka din ah. Usok. Sama ng usok. Hindi kaya no, pag nagfa-fouling, Baka, ano, still have ammo. You still have ammo. Ano lang yata to, 10, we'll add more. How about 3 more? Okay. Look at the carbon. may mga kulangot natin. I think because they're not going that way, some are going that. Yeah. No? And some nag-ano sa air. Amoy. Okay. Here we go. Okay. Alam mo, Minaw Sobro, nag-iiba yung point of impact niya. It's shooting high now. Baka ba uminit na siguro, no? Uminit. Or yung carbon fouling. It's shooting high, like an inch to the right. Nag-iba yung ano niya eh, zero.
sa mata. Okay. I observed that the point of impact changed, so maybe 2 to 3 inches to the right. Oh wow. I don't know why. Bakit scope ko kuya? Kasi nasa ano siya eh, nasa I don't know why it changed. 100. And the longer you shoot this, the nauseous gas gets gets worse. It got worse by the time. Tapos na kami, no? Bakit natapos yung natin range na? Kasi pumalya. Pumalya. So, sabi nga yung iba minsan hindi naman sinasabi to eh. Yung failure nung nag-failure yung suppressor niya. Bagong-bago. So, after ilang rounds o ilang magazine. Sabi natin mga 120. Hindi. Yung napansin natin na yung nauseous gas naamoy na namin. Third mag. So after third mag, napansin na namin na parang sumasama yung amoy So yung backflow yata ng usok sa likod talaga. Tapos napansin namin, dumudumi na yung kamay, yung magazine, talagang nagfa-fouling. And last, sabi nito, kuya, na-stuck na yung BCG. Ayaw naman na BCG. So, alam ko, imo-mortar yun, pero nagpaalam ako sa range officer kasi baka mamaya makita lang anong ginagawa nyo. Buti yung range officer, alam naman. So, minortar. Ano yung mortar, guys? Pipisilin nyo yung charging handle, i-release nyo, tapos ihampas nyo sa desk. So, para lang ma-release. And sabi ko sa kanya, okay, that's it. Tapos na yung range time natin kasi pag pinutok mo ulit magja-jam lang uli Ibig sabihin, madumi na yung yung chain. Madumi na dito, ayan ang dumi na sa loob. Ang kapal, no? Kaya nga, tapos pati yung magazine niya ng itim And yung suppressor nung tinatanggal niya, na-stuck pa dito, no? Gusto pang maghiwa-hiwalay. Nagpo-fall apart na yung buo. Gusto maghiwa-hiwalay Uy, nako. Talagang uminit ng gusto, tsaka yung fouling. Para sa akin, okay lang yung uminit Na-disappoint lang ako sa fouling. Maano pala siya sa fouling talaga. Kita nyo, imbis na ilabas niya kasi yung carbon, ipon dyan, yan, focus kayo nyo guys. Pakita ko yung carbon build. Paano nga naman tatakbo yung bolt dyan? Grabe Grabe. Kasi actually yung move niyan, silver dapat. Silver pa dati. Silver. Nog na. So, ayun, may na-realize kami guys, bahala na yung mga ibang tatamaan. Hindi siya super na, hindi siya, the best thing na idadagdag mo sa barrel mo, Kasi meron siyang pros and cons. Ang number 1 pro, ang ganda ng sound suppression niya. Parang muffled talaga. Ganon talaga. Pero after 3 magazines, nag-start na yung fouling, yung usok, nauseous gases, maamoy mo na talaga. And take note, hindi ka pa naka-FRT niyan. Pag naka-FRT, balak niya palagyan ng FRT. Lalo kang mas mabilis ang fouling. Tapos, isa pa, crucial to, nag-iba yung point of impact. Na-observe ko na Sabi ko, dito ko ini-aim, tumatama dito sa upper right. Siguro mga 2 to 3 inches to the right. Nag-iba yung point of impact. Siguro yung fouling din. Or uminit yung mainit talaga Mainit Naapektuhan yung yung accuracy. Yun ang gusto kong sabihin. Pag tumatagal mo pala iputok. So, overall, hindi mo siya pwedeng dalhin sa gera. May nag-comment na yan na ganyan na veteran. Hindi kami gumagamit na ganyan sa firefight. Ng suppressor. Kasi nga hindi reliable, tama? Oo. Hindi siya, based on actual test. Hindi siya reliable. After a few rounds, nagfa-fouling, nag-iiba yung point of impact, nagja-jam. Yun ang pwede ka mamatay doon pa nag-jam. Kasi mga 120 rounds 120 rounds lang, nag-jam na. Doon ako na-disappoint. Kala ko mas matagal pa. Pero ang advice ko na lang sa kanya, next time mag-ranged kami na naka-can, magdala siya ng spray cleaner, either Ballistol or something similar. Tapos papadrip namin forward. Para kahit paano malinis kasi kumapal talaga yung chamber Kumapal yung carbon sa chamber. Tama? Kumapal talaga. Tsaka yun din sinabi ng araw Tinanong mo siya bakit nagkagano. Kasi yung carbon buildup, madali daw dumumi. Alam ko na madaling dumumi pero hindi ko alam na 100 rounds dudumi na. Na-disappoint na yung kaibigan ko. Sulit naman. Pero matagal ko na rin hindi nalinis yan Ay, ikaw naman pala. Hindi ka kasi naglilinis
Siguro last na nilinis kayo 8 months ago. Hindi, pero mas mabilis. Sabi rin ng RO mabilis dumumi pag naka-can ka. So, keep in mind. Kaya hindi ka pupunta sa gera na naka-can. Ha? Sabi ko kay JR, balik reliable. Old reliable. It's old, it's crude. But it Pero works. it works. Self-cleaning nga. Hindi dumumi, JR. Malinis siya. Malinis yung chamber ko. Ay, guys, honest review ng bagong bili niyang silencer ko. Oh, silencer. Anong- Omega 300. Omega 300 up to 30 cal yan, di ba? Pang 30 cal. 30 cal meaning 300 blackout, 7.62 by 39 tsaka 308. Tama? Oh, yan pinutok lang namin 223 diyan. Okay? Yun, bagong-bago silencer ko, tapos yung baril mo CMMG Resolute Mark 4. Mark 4. Okay? Resolute. Tinalo ng SKS ko. Yung SKS ko tumatakbo pa rin eh. Tumatakbo pa rin siya. Time out na eh. Time out. Cut na. Cut. Wala na. Yun lang guys. So meaning, hindi porket mahal, reliable na. Kasi yung setup niya mas mahal eh. Ito, setup ko dito eh. Sabi ko, binili ko to a long time ago. 200 lang. 150 lang. 150. Ito, yan. Pati yung case niya mahal eh. Pati case mahal. Saint ba yung mo? Anong case to? Savior po. Savior. Okay. Sa Costco? Ay, hindi ako sa range mismo. Sa Okay. Yung, nakakita ko ng Savior sa Costco eh. Pero to, fully decked out. In a way, disappointing yung suppressor kasi kaya tayo nagtitrain for diba? Life and death situation. Kailangan gagana eh. Pero at least alam mo na yung limitation. Yun na lang, look at the brighter side. Yung bright side. Alam mo yung limitation ng suppressor. It suppresses pero hindi siya pang matagalan. Tama? Hindi ko siya no. Hindi ka pupunta sa gera. Wag ka pupunta sa gera na naka-suppressor. Baka mag-jam ka. No, siguro yung mga konting shots okay. Pero yung whole day firefight, nako, yari ka dyan. Yari ka. Ako rin na fouling eh. I was surprised actually. 120 rounds. Magka-fouling na ng ganun. Anyway, ganun siguro. Kasi nga, kinukulob talaga niya eh. Hindi lumalabas lahat ng dumi. Yung sound, usok, hindi lahat lumalabas. Yung iba, bumabalik. And kasama sa i-consider nyo yan. Nung first time ko rin mag-suppressor, yung kay Neil eh, doon ako na-disappoint. Naiiyak ako eh, dahil naka-FRT. Yung nauseous gases ang tawag doon eh. Hindi mo maluluha ka talaga. Tapos sa ilong, masakit sa ilong. And eto, hindi kami nag-FRT, single shot lang. Pero later on, tumigil siya, yung stoppage. Pero wag ka naman malungkot. Bago mo laruan wag ka naman malungkot. Tahimik naman in fairness. Mag-focus ka na lang doon sa pro. Sa positive. Sa positive ka mag-focus. Tahimik naman siya, tas dahil kulob na kulob talaga yung shot. So siguro, pag mission mo, puputok ka lang ng 5. Okay, pack up Okay na. na. Uwi ka na. Uwi ka na. Ay, nako guys. So, coming from Carter's Country in Spring, Texas, yan po, honest review. Hindi kami binabayaran dito ng mga gear na pinakita namin. Okay? And sinishare lang namin yung experience. Doon sa mga hindi maniniwala, it's up to you. Pero, yun, personal experience. And sometimes, hindi nila hina-highlight yun, yung problema ng suppressor. Nung binenta sa'yo, hindi sinabi? Hindi sinabi Na mag-stoppage ka? Yung stoppage, saka yung point of impact na iba. Hindi sinabi. Natuklasan mo na lang ngayon. Buti nga, nag-range tayo. Imagine that, nung natuklasan mo yan, tapos may home invasion or SHTF. Yari ka, JR. Yari ka. So with that, guys, see you next time. Bye.